So what's up mga chickboy, nandito naman kayo sa akin panibagong vlog. At ngayon pag-uusapan natin yung kalagahan ng dry feed at wet feed, at yung kung ano yung pagkakaiba ng mga chickboy, and kung ano yung ginagamit ko yung dun sa dalawa na yon, kung tag-ulan ba or tag-init mga chickboy. So i-discuss ko yun sa inyo mamaya. So sana tapusin nyo itong video na to. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pakisubscribe naman and pahit na yung notification bell para updated kasi lalabas kong video. Tsaka mga chickboy, bihira tayo mag-upload kasi medyo may may ginagawa pa. And so ngayon mag-upload tayo mga chickboy, baka maging active tayo sa YouTube kaysa sa Facebook. So tara mga chickboy, simulan natin yung sinasabi kong di-discuss mga chickboy. Tara, let's go. So ito na mga chickboy, yung ating mga manok, mga nakabang na. So nung nakaraan nga pala mga chickboy, nakapagbenta tayo ng almost 3 heads na chicken mga chickboy na manok, kasi kakiusap yung may mga tropa natin, nakukuha daw sila kasi taga Rizal pa sila mga chickboy, nagdayo pa sila dito and nagbakasyon sila dito sa Makadok, sa lugar namin mga chickboy din. Then balik tayo sa pinag-uusapan natin mga chickboy. So kaya nga nang sabi ko, mas magandang gamitin ang dry feeds kaysa sa wet feeds. Pero mga chickboy, magkatulad lang sila ng nabibigay na na sustansya mga chickboy, conforme na lang sa feeds na ginagamit nyo. Yung iba kasi mga chickboy, mas prepared nila yung wet feeds kasi daw mas mabilis kainin or mas mabilis lumudin ng mga manok. So sa akin naman yung dry feeds naman is mas gusto ko to kasi mas nadadasik yung laman ng mga manok natin mga chickboy. Mas nakakain sila ng marami, then dasik na dasik yung pagkain nila mga chickboy. So nagda-dry feeds tayo kapag tag-init mga chickboy, and nagwi-wet feeds tayo kapag tag-ulan. So baliktad na mga chickboy kasi kasi sa wet feeds mga chickboy, hindi na sa maulan na panahon mga chickboy is hindi na sila iinom nun kasi na sila, nabubusog na sila kasi tag-ulan nga mga chickboy. So ang ginagawa ko is doon ako papasok ng wet feed kasi nilalagyan ko ng vitamins yung mga pakain nila para kahit hindi na sila uminom ng tubig is makukuha pa rin nila yung vitamins na nilalagay ko doon sa pakain nila mga chickboys. Then sa dry feeds naman mga chickboy, kapag tag-init, so pag mabilis sila mauwaw, then iinom sila ng ng mga water solvent na may mga mix na vitamins mga chickboy, gaya ng electrogen and pamorgaman mga chickboy, katulad ng bastoneras and yung tawag dito, basta yung mga pamurga mga chickboy. So ito talaga yung prepared ko mga chickboy kapag tag-ulan tag-init mga chickboy, yung dry feeds. Pero medyo basa ito mga chickboy, nakikita nyo, pero kaunti lang, hindi siya masyadong basang-basa kasi mas prepared nila yung gantong pakain. So tara mga chickboy, pakainin natin. Halos ang marami dito mga chickboy sa akin is mga sisiw pa, and kakaunti pa yung mga malalaki natin. Siguro sa November mas marami na talaga sila kasi mag-iitlogan na itong mga inahin natin na maliliit mga chickboy. Ito mga ganito kasi 5 months na sila, mga 5 months pala, 4 months na sila, then mga 5 months. Ayan yung mga manok natin mga chickboy, nakaabang na talaga sila. Then ito yung mga sisiw pa natin, marami pa tayong sisiw doon na babahugan mga chickboy. Ang pinapakain ko naman mga chickboy sa mga sisiw is lang, yung sa panimula mga chickboy is booster. Yun, kahit 1 week na booster mga chickboy, okay na yun. Then kahit ang ang ginagamit ko kasi mga chickboy is Integra 2000, yun ang ginagamit ko sa kanila, hindi na ako nagbabayuan. Sa booster pala mga chickboy is booster 1 mga chickboy, yun ang gagamitin nyo sa 1 week na ganun. So ganun lang, yung same process lang mga chickboy. Dapat dry feed sa mga sisiw para makainom sila ng vitamins na sa ilalagay yung sa water solvent mga chickboy. So ayan yung mga manok natin, medyo kakaunti pa kasi marami talagang sisiw. Ang sisiw natin dito mga chickboy is nasa almost 30 plus. Then may bago tayong pisang mga sisiw, kaya medyo dadami-dami kahit papano. So napakahirap lang ngayon mga chickboy kasi medyo na short tayo sa pakain, pero ayos lang, nagagawa naman natin ng paraan. Gaya ng nakaraan, nakapagbenta tayo ng almost 3 heads na manok, naka 600 tayo doon kasi wala pa naman silang 1 kilo mga chickboy. So pinareserve lang sila. Dapat ganun mga chickboy, kapag magbebenta kayo hindi aabot ng 1 kilo, dapat naka-fixed price kayo mga chickboy sa 200. Kasi kayo ang malulugi doon kung ibebenta nyo ng hindi pa aabot ng 1 kilo mga chickboy. Dapat aabot muna siya ng 1 kilo or almost 1 kilo para pumasok dun yung kita nyo mga chickboy. So ganun dapat yung gagawin nyo. Kailangan yung ibenta ng almost 1 kilo or kahit 1 kilo mga chickboy, basta maramihan, hindi yung kaunti lang mga chickboy. So ayan yung mga manok natin, ayun yung alpha natin, pero magpapalit tayo ng cover mga chickboy para medyo upgraded na yung mga manok natin. Pero yung mga ko dyan, iba, upgraded na yung mga chickboy, gaya nito. Upgraded dyan sa cover kasi yung nanay niyan is cover mix sa native and cover mga chickboy. So kapag minix natin yan sa cover na na alpha,
magiging maganda yung kakalabasan, magiging malaki. So, kitang-kita nyo ng mga chick boy. Ayan, may iinom pa sila. Iinom pa yung mga yan. Ayan mga chick boy. So, ito yung sinasabi kong pabo ko na may sakit. Ang hirap gamutin mga chick boy. Napakamasilan talaga ng pabo. Dalawa yan. Almost 2 weeks na silang may sakit na ganyan. Pinainom ko na sila ng umtil. Pero ganyan pa rin yung sitwasyon nila. Kaso, pagka yung muka. Pero binabalik ko sila sa paminta mga chick boy. Pero pinapakain natin sila. Sinusupakan lang natin sila para gumaling sila mga chick boy. So, ayan yung mga manok natin. Ay pabo natin, dalawa yan. Kasi yung inay natin is medyo nagka-problema. Kasi kung saan nag-iitlog, nababasag yung itlog nila mga chick boy. So, ginawa natin ang paraan. Pero ngayon, inayos natin yung pugad nila. Dinaitlog na ulit sila. Sana magtuloy-tuloy yung pag-itlog nila doon sa ginawa natin ng pugad mga chick boy. So, ito yung mga manok natin. Ayan. Ito yung bagong pisa natin mga chick boy. Na, ayan o. Medyo marami na pala. 4 na ang pisa. Bali 5. Ayan mga chick boy, may bago tayong sisiw. Yan. Medyo hindi maliliit, medyo maliliit yung ano nila. Yung size nila mga chick boy. So, may bago na naman tayong pisa kahit papaano. May bago na naman tayong maalagaan dagdag sa ating mga manok. 4 sila. Ilang kaya mapipisa pa dito. Yan, yung 8 log tayo ng pabo dito mga chick boy, di pa napipisa. Ako lang kung mapisa pa yan eh. So, ayan, paka 4 lang ah. Ito, mapipisa rin to mga chick boy. Tapos ito, 6, 7. Magkakapito naman tayo mga chick boy na sisiw. Kahit pa paano. So ayan mga chick boy. Meron tayong bagong pisa. Then ito yung mga manok natin. So ganun lang mga chick boy. Mas magandang gamitin nyo is yung dry feeds kapag tag-init para mapainom nyo po sila ng, ng may vitamins na tubig. Then sa tag-ulan naman is wet feed para doon yung ihahalo yung vitamins para makainom pa rin sila kasi sa pag tag-ulan mga chick boy hindi na sila nakainom ng tubig. Talagang kusasan na lang sila nakainom mga chick boy. Kaya ganoon yung ginagawa ko. If gusto niyo lang din i-try nyo. Then effective naman siya mga chick boy. Kasi sa ngayon hindi tayo makapag-vitamins kasi medyo short talaga tayo sa pera mga chick boy kasi magpapasok ko. Nagbili ako ng mga gamit. So ganoon lang mga chick boy. Ito yung mga pisa ay mga season natin mga chick boy. Almost 16 to. 16 chicks. Then mahulusog naman sila. Ito ang dapat binabitamins mga chick boy. Yung mga sisiw. Kasi mas mahina pa sila kapag sisiw. Pero dahil native to mga manok natin, kaya malakas-lakas sila ng kaunti sa mga heritage. Yun yung kagandahan mga chick boy kapag tag-ulan. Mas malakas sila sa heritage. Then pumapalag sila sa tag-ulan or tag-init. Maliban na lang kung tatapuan sila talaga ng sipon. Yun tayo mga problema mga chick boy. So ito ay almost 16. Then yung nasa gala natin is may 7 tayo tapos 4. Tapos may bago na naman tayong pisa. O almost starting nga, almost mahigit. Below ay marami pa sa 30 mga chick boy. So ito 9 to, din ito ay 7. Yan. Sa ngayon naman wala tayong namamatay na sisiw ngayon dito mga chick boy kasi nag-focus talaga tayo dito. Dito natin nilagay sa may maganda-gandang pwesto kahit butas-butas na pero hindi sila nababasa mga chick boy. Yun yung maganda, dapat talaga may kulungan kayo ng manok. Ito nga pala ay almost 1 week and magwa 1 week to mga chick boy isa. Napisa ito nung 20. Ay hindi, napisa lang pala ito nung 17. Wala pa yan 1 week. Ito ay nung nung 12. Ito ang may 1 week na mahigit. Medyo maliit lang mga chick boy kasi pure native talaga sila lahat eh. Kaya medyo maliit pa yung kanilang size. So kapag in-upgrade natin yan sa kaber, magiging maganda yung kakalabasan. So ngayon wala pa tayong nahanap na breeder na kaber kasi walang available dito kasi maliliit pa daw. Siguro dahil sa panahon hindi sila masyado makabuhay kaya mahirapan tayo maghanap. Kaya mag-aabang tayo mga chick boy. Kung ang gusto ko rin naman kasi sa i-cross siya sa Rhode Island Red. Kaso wala namang Rhode Island Red dito mga chick boy. Or kahit sa Barred Rock kasi yung Barred Rock at Rhode Island Red is malakas, medyo malakas sila sa panahon mga chick boy. Hindi katulad sa mga Decal Brown saka Black Australorp. Sa Australorp kasi nag-alaga ako dito, yung Decal Brown is namatay. Yung dalawang papisa ako. Kahit malaki na sila, doon sila namatay. Kahit may vitamins sila, kompleto sila sa vitamins. Sa experience doon ko binibase mga chick boy sa experience, hindi sa sabi-sabi. Kasi na-experience ko na mag-alaga ng Decal Brown, then yun, namatay. Ay hindi Decal Brown. Decal Brown nga mga chick boy. Crosses siya sa Rhode Island Red, dalawa yun, magkapatid. Bali 3 yun. Then yun,
Siguro na inbreed yun mga chickboy kasi isang galing lang farm yun kasi binigay lang sa akin ng isa nating farm na si Kuya Dante Cabrals Kagawad. Binigyan niya ako ng 10 itlog tapos ang napisa ako sana mga chickboy is siyam kaso yung aso natin ang kain. Kaso kinain na namatay, hindi sila marunong magpisa mga chickboy. So ayun lang mga chickboy, dapat mas magandang gamitin nyo is yung dry feeds kapag tag-init, then wet feed kapag tag-ulan kasi pwede yung ihalo yung yung pakain nyo dun yung vitamins nyo kapag tag-ulan dun sa wet feed na gagamitin yung pakain sa manok. So sa dry feed naman pwede kayo pag tag-init yung mga chickboy para mag water solvent pa rin kayo mga chickboy, ihahalo nyo pa rin yung vitamins sa tubig kasi more on water sila kapag tag-init mga chickboy. So ayun lang mga chickboy, sana may natutunan kayo sa video na sinabi ko na mas mahalaga talaga ang dry feed. Kasi mas nagiging siksik sila, mas bulto yung kakalabasan nila. Pero conforme rin sa panahon mga chickboy, kaya mas maganda yung ganun. So ayun lang mga chickboy, maraming salamat. Sana may natutunan kayo kahit paano kayo na tayo nag-upload kasi medyo tinatamad tayo dahil sa medyo na-stress din mga chickboy. Pero ayos lang yung mga chickboy. So ayun lang mga chickboy, maraming salamat sa panonood nyo. Sana nag-enjoy kayo. And kung bago ka pa lang dito sa channel ko, pakisubscribe na rin mga chickboy and hit notification bell para updated ko sila labas sa video. Yun lang mga chickboy, maraming salamat. God bless. Thank you.